Radio 1242 kilohertz every Sunday 8 to 9 p.m. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deeds are not spring without Bismillah, fulfilling his tasks with perfect taqwa. Devout is his. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Ngayon po ay January 27, 2013, Rabiul Awwal 15, 1434. Tapos na yung Mauludun Nabi. Inshallah matalakay natin yan mamaya. Ang Salat al-Fajr ay 5:11, Sunrise 6:25, Duhur 12:09, Asr 3:26, Maghrib 5:53, at Isha 7:03. Yan po ay awqat salawat para po sa Metro Manila lamang. In Jannah are things an eye has never seen, an ear has never heard, and a mind can't even imagine. Muli po sa lahat ng nakikinig, mga kababayan natin po na hindi Muslim at nasa kanilang mga trabaho, sa kalsada, sa taxi, saan man kayo naroon, magandang gabi po sa inyong lahat. Kami ay bumabati sa inyo at nag-aanyaya na samahan kami dito sa ating programa na Islam in Focus Radio. For you this day, this is indeed the highest achievement. Sa lahat naman po ng kapatirang Muslim, Luzon, Visayas, Mindanao, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You make up your mind on how much life you want to have. At syempre sa mga kapatiran natin sa Middle East, Saudi Arabia, Jeddah, kay Abu Ahmad sa Jeddah po. At kila sa Jamaat ng Islam Isip sa Riyadh, at ganun din sa Fanar kila Sheikh Ibrahim Khalaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God-fearing is he who contemplates death early, who starts as he sees his dim. Sa lahat-lahat po, magandang gabi at Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng kapatirang Muslim. Binabati ko lahat ng estudyante natin every Saturday sa Masjid Ibn Abbas. At makinig kayo ngayong gabi at baka ang inyong assignment ay talakayin natin dito sa ating paksa. Allah's mercy be with them always. MSA Muslim Student Association sa pamuno ni Brother Al-Najib, dyan po sa may Ayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po sa inyong lahat. Jazahumullahu khair mga Ahlus Zamboanga. Masyaallah, sininamulan niya po nilang ipaskil po ang ating mga poster. Be mindful of Allah, Allah will be mindful of you. Be mindful of Allah, you will find Allah with you. Ayan po, meron tayong mabigat na bisita ngayon. Alhamdulillah. At abangan po ninyo ang ating segment na mula sa kadiliman patungo sa liwanag. At syempre kasama ko po si Ustad Mujahid Nabara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati ng kapayapaan sa mga kapatid nating Muslim. At magandang gabi sa mga tagapakinig nating hindi Muslim. Welcome sa ating programa Islam in Focus Radio. Ayan po, barakallahu fiik. Tayo ay mayroong nagbabalak po na bumisita sa Nueva Ecija at ganoon din sa Tarlac. Inshallah, ito po ay sa itong linggang ito, itong weekdays na darating. Pakilala ko na sa inyo ang ating bigating bisita. Inshallah, mapanood nyo rin to sa YouTube, itong ating broadcast ngayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kapatid na Abdurrahman Ortiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga hindi pa Muslim, magandang gabi. Ayan, mashallah, barakallahu fik. Sa mga hindi pa Muslim, magandang gabi. Sapagkat sa amin pong mga Muslim ay ang katuruan po ang bumati ng magandang pagbati para sa kapatirang Muslim. Ayan po.
At sinasabi ng ating mga scholar na yung pagsisimula ng salam o ayon sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dapat isinasagawa natin sa kapatirang Muslim. Ayan po. Pero hindi ibig sabihin galit na naman tayo sa non-Muslim. Kapagkat binabati natin sila ng magandang gabi, magandang araw, ayan po, at iba pang mga pagbati. Ayan po, at asahan po ninyo sa gabing ito ang mga paksain na may kinalaman po sa pananampalatayang Islam. At ang interview ni Brother Abdurrahman, at yung ilang mga katanungan po na natatanggap natin sa ating mga Facebook accounts, sa internet, sa social community. Yan po. Pero sa ngayon po ay magbibigay tayo ng pagpapakilala ng ating himpilan and then tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Pero yung announcement natin mamaya-maya inshallah po. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Ang DWBL ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Kayo po ay nasa programang Islam in Focus Radio na inyo pong mapapakinggan every Sunday dito po sa DWBL, 8 to 9 p.m. At ngayon po para sa ating mga announcement ay itanong po natin si Brother Khalid sapagkat meron po siya mga i-anunsyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam mo Warahmatullahi wabarakatuh. Ayan. Gabi po sa lahat ng nakikinig. Sensya not late. Ayun. Yung announcement niya, dumating na siya. Ayan po ang pinakamahalagang anunsyo sa gabing ito. Jazakumullah khair. Uli-ulit ko yung mga kapatiran po natin sa estudyante sa Masjid Ibn Abbas every Saturday. At napakasigla ng pag-aaral, especially yung sira sa hapon. Nandyan po si Isa Hubbard, dumadating sa atin para mag-aral. Si Brother Isa. At announcement natin, eto, bagong pasok, ay meron po tayong gaganaping symposium po na inorganize ng MSA EYAC, Islamic Symposium in Cooperation with Islam in Focus Manila on February 12, Saturday 1 to 5 p.m. inshallah, with the theme, Revive the Sunnah and Do the Lawful. Abandon the bid'ah and forbid the unlawful. Wow. Maganda to. Inshallah po, ma-finalize natin to at dyan po gaganapin yan sa may EYAC. Ustad Mujahid, baka meron tayong mga announcement. Okay, announcement natin. Unang-una, nagsimula na yung programa natin sa pag-follow up sa mga kapatid natin mga yumakap sa Islam. Opo. Anong nakaraan, nakita ninyo sa Facebook, nag-announce kami ng pagdalaw doon sa Binangonan, Rizal. At alhamdulillah, merong nag-sponsor kasi kaya napuntahan namin yung sister doon. At subhanallah, gusto kong bigyang diin ito kasi marami sa mga kapatid natin na nagkakamali sa da'wa na akala nila ang da'wa nagtatapos sa pagsasyahada ng tao. So hindi doon nagtatapos ang da'wa. Kung tayo nag-spend tayo ng 1 oras sa pagdada'wa sa kanya, kapag nag-Muslim ang tao na yun, kailangan natin siguro mag-spend ng 100 oras. Ayun. Nakatumbas ng 1 oras na yun ang da'wa sa kanya. Kasi matapos yun, kailangan natin siyang turuan ng tamang paniniwala sa Islam, salah at tahara at marami pang iba. At syempre, yung pagpapatatag sa kanya sa pananampalataya. At inaanyayahan ko yung mga kapatid natin na nais na tumulong din sa ating programang ganito, yung follow-up. Pwede kayong makipag-ugnayan sa amin, pwede kayong tumulong sa pamagitan ng pinansyal. Kung meron kayong gustong dalawin namin, yan po. mga kamag-anak ninyo, mga Dalaw, mahal ninyo parang sa buhay, dalaw, inshallah. At matulungan nyo kami sa programa namin ito. Jazakumullah khaira. At isa pang announcement natin, nabanggit na ni Ustad Ahmad kanina. Sa Zamboanga, nagsimula na yung poster distribution natin. At yung iba, napaka-strategic ng pagkakalagay nila. Nilagay nila sa likod ng mga sidecar. So, lumilibot ito. Roving na advertisement. At para doon sa mga gusto pang makakuha ng kopya ng poster kasi naubos na sa Ibn Abbas. Kung gusto ninyong makapagpa-imprenta pa tayo, inshallah, at makatulong kayo, pwede pa rin kayong tumulong. Tama, mura printing ngayon, election. Sale.
Kaya samantalahin ninyo ang pagkakataon. Tama, Ustad. Ustad, babalik ko lang kanina yung ano nyo, no? Hindi lang natatapos yung pagsyahada sa yung dawa sa pagsyahada, no? Hindi lang yan natatapos sa pagpicture na nakataas ang daliri. Hindi yan yung pag-post sa FB, okay na po. Nai-report na kay bossing. Nai-report na, hindi po. Kailangan po natin silang i-follow up, paalalahanan sa anumang paraan, sa text, sa pagdalaw, at ito po yung pinaka-importanteng ginagawa po natin, lalong-lalo na yung mga kamag-anak ng mga kapatid na natin sa Saudi Arabia, sa ibang bansa, na nais nilang mapadawahan o i-follow up. Kasi yung iba diyan, Ustad, na tatandaan ko mga programa nyo pa ito sa Hajj. Tatawagan sila tapos magsasyahada sila. So ito yung ginagawa natin, follow up. Mashallah. Actually, may naka-line up tayo, Tugigaraw eh. Opo. Tugigaraw. So, panawagan nga ito sa mga kapatirang nagsipagyakap ng Islam sa may Saudi Arabia, sa Middle East, sa lahat po ng panig ng mundo, at dinadawahan nyo na po yung inyong pamilya at gusto nyo pong ma-follow up o kaya maturuan sila magsala, nag-o-offer po kami ng paglilingkod sa ganyang gawain. Kapagkat pinipilit natin magkaroon ng puwang yan dahil nakikita natin yung kahalagahan ng gawain na yan. Wag po kayo mahiya. Ayan po, at madali naman tayo makakontak. Ayan po, at eto, kasama rin sa ating mga announcement bago tayo dumako kay Brother Abdurrahman, ay na-announce din natin yung Fanar Community Channel. Airing na yung lahat ng programa according kay Ustad Ibrahim Khalap. Pinapalabas na po ang Fanar Community Channel sa Zamboanga, Davao, Tagum at Jensan, General Santon. So, meron pong mapapanood nyo po ang Islam in Focus, Islam 101 mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Hindi lang to sa radyo, meron din po ito sa TV. At yung Ikaw at ang Islam, yan, meron tayong Ikaw at ang Islam na kung saan kinalap natin yung mga katanungan ng mga kababayan natin patungkol sa Islam at sinasagot po ito ng iba't ibang mga ngaral na Muslim. At Ustad Ahmad, daanan natin uli yung mga schedule. Ayun, sige po. Okay, so makinig po kayo, everyday po ang programa, hindi lang Saturday. Saturday po yung sa Islam in Focus, pero everyday, Sunday to Monday, meron tayong mga Sunday to Thursday, o Sunday to Friday, meron tayong mga kapatid na may programa din doon. So ito, tandaan po ninyo, ilista nyo, Davao City, Channel 61, 6:30 to 7:30. Then Tagum, Channel 26, 5:30 to 6:30 p.m. General Santos, Channel 2, 1 p.m. to 2 p.m. Then Zamboanga City, Channel 16, 10:30 to 11:30 p.m. sa Sky Cable, Mindanao. Ayan po, barakallahu fikum. Siguro yan lang ang ating mga announcement at inshallah dadako tayo sa pag-interview natin kay Brother Abdurrahman. Every Sunday, 8 to 9 p.m. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi ajma'in. Nagluloko tong OBB natin . Pero alhamdulillah, dako tayo diyan. Ganoon po tayo kay Brother Abdurrahman. Fadal ya Sheikh Mujahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Na si Allah ang wali ng mga nanampalataya at siya ay nag-aalis sa kanila mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Kasama natin ngayon si Brother Abdurrahman Ortiz at kamu-Muslim lang niya, alhamdulillah. Actually, napaka-iksi nung last time na natin nakilala, siguro mga 2 weeks ago lang . Pero subhanallah, sa yung mga araw na yun, matapos na nakilala natin siya, tuloy-tuloy yung pagdalo niya sa masjid, lalo sa pag-aaral. At nakikitaan natin siya ng pagsisikap sa pag-aaral. Ngayon, kahit ang Saturday yung araw natin para sa mga kalalakihan sa pag-aaral, pero sinisikap niya na almost everyday nando siya sa masjid para makadalo sa sala at makasama ang jamaa. At itong si Brother, mabibigyan natin siya ng pagkakataon na makapagkwento ng kanyang kasaysayan. Kasi napakahalaga ng ganitong mga programa. Kasi last week may nagre-reklamo, nagkukwento lang daw tayo ng buhay natin. Ito kasi mahalaga tong programa na ito. Kasi unang-una,
magiging inspirasyon to para do sa mga hindi Muslim na maaring may parehong paniniwala, parehong idealismo, parehong sitwasyon ni Brother Abdurrahman. At do sa mga balik Islam na nasa sitwasyon niya ngayon na medyo nahihirapan, so magiging inspirasyon din siya, inshallah. At Brother Abdurrahman, isang maiksing pagpapakilala sa iyo. Anong pangalan mo noon at saan ka nakatira? Jan Regala. Subhanallah. Ikaw pala Sa Christian name, Robert. Ang pangalan ko. Robert Ortiz. Pero kung tawagin sa Masjid Ibn Abbas, Jan Regala daw. Subhanallah. Nga. Okay. So si Brother Abdurrahman, alhamdulillah, mula na nag-Muslim siya, may 6 months ago na, no? July 1, Noong July, may 2012. 2012. Siya ay pinangalanan na Abdurrahman. At saan ka ba nag-shahada, brother? Sa Lupi Islamic Center. Ito yung sa pinagbuhatan, malapit na sa E. Santos. E. Santos. Oo, mashallah. So sa mga kapatid natin, meron tayong Islamic Center dyan sa Pasig. Maaari nyo silang mapuntahan, inshallah. At doon nakapag-shahada si brother. So brother, bago ka pa nag-shahada, ano bang dati mong relihiyon? Talaga kami pinanganak ng Christian. Pero na-convert ako ng Iglesia ni Cristo. Nabinyagan ka talaga. Nabautismohan ako. Nalubog ka sa tubig. Sa Angono, lokal ng Angono. Malinaw yan eh. Nadawahan tayo ng... Teka, yung pangalang Abdurrahman, ikaw pumili o ipinangalan sa'yo ng ibang kapatid? Ipinangalan sa akin nung nagdawa sa akin. Si Brother Arapat Reyes. So, sinadjust sa'yo na pangalan. Nung sinadjust sa'yo yan, hindi ka na nagdalawang isip? Hindi na kasi talagang nagandahan ka na rin. puro maganda ang sabi nila dito. Binabanggit ko to kasi, tingnan nyo, maraming mga nagsasyahada. Pagka nagsasuggest ka ng pangalan, pumipili sila ng hindi masyado Muslim pakindang. Tulad ng Omar lang, o kaya Ismail, o kaya... Pero pag mga Abdul, parang baka tawagin akong... Kasi isa yan sa tinatanong eh. Papalitan ba yung pangalan ko? Pag nag-Muslim ako? Parang kasi, worried. Parang nag-aalala sila na, teka, matatawagan ako ng Abdul? Teka, parang... Problemado sila eh. O kaya, nung nasa Badia ako, siguro 6 months, lahat ng nagsasyahada, ang pinapangalan ko Abdurrahman. Yan ang nagkaka-report na, bakit lahat to Abdurrahman? Sa akin lahat yan, Sheikh. Kasi nagkakabilangan eh, kung ilan nag-Muslim siya, ilan nag-Muslim sa kanya. Lahat yan, Abdurrahman, sa akin yan lahat, Sheikh. Kaya sila, pag nagpangalan Abdurrahman, pumapasok tuloy sa aking listahan. Pero mashallah, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kamahal-mahal na pangalan kay Allah, Abdurrahman wa Abdullah. Abdurrahman, Abdullah. Nung hindi ka nagkakaanilangan, nagkaroon ka kaagad ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat yun ay kabilang sa mga kamahal-mahal na pangalan sa kanya. Allahu Akbar. Mashallah. So brother, nung hindi ka pa Muslim, wala ka bang narinig na kahit ano tungkol sa Islam? Wala pang... Ang pagka-ano ko sa Islam kasi, brother, masama eh. Masama yung tingin masama mo sa talaga. Sa anong dahilan? May nakilala kang Muslim na palpak o meron kang napanood sa TV? Turo ng iglesia. O, yan ang tinuturo ng iglesia, masama ang mga Muslim. Malimit naman pagka hindi ka membro sa Islam, hindi itong pananampalataya mo, masama talaga ang tingin mo eh. Pero wala kang experience sa mga Muslim? Wala naman, brother. Hindi ka niloko, hindi ka... Hindi Ilan naman. talaga yung dumarating sa yung informasyon? Saan ka lumaki? Dito sa Metro Manila? Sa Rizal. Rizal. Cainta, Rizal. So hindi ka nagkaroon ng experience na makakilala ng Muslim noon na classmate, kapitbahay, barkada? Nung high school, classmate ko si Brother Arapat at saka si Brother Japar. At nung nagdawa sa'yo, classmate mo siya ng high school. Mashallah. Pero nung high school kayo, hindi kanya nadawahan. Niyaya niya ako sa masjid eh. So to si Brother Arafat, ano siya, Muslim na siya, galing siya sa Muslim na pamilya. Anong particular tribes? Maranao. Alam ko, Tausug. galing sila ng Tausug eh. Tausug. Yun ang pagkakaalam ko lang. Okay. So hindi kanya, nadala kanya sa masjid nung high school? Niyaya niya akong pumunta dun sa masjid nila pero pinigilan ako ng father ko eh. Anong Yun sabi ang ng natatandaan tatay ko. mo? Bakit kanya pinigilan? Huwag daw, masama dun. So yung magulang mo mismo,
Matagal na yun, high school na yun. Pero kung hindi ako napigilan ng father ko, pupunta ako doon talaga Pupunta ka talaga. Yung panahon yun, panahon ng pagiging masunurin mo yata nun eh. Pero hindi ka pa ganyan kalaki. Diet tayo nun eh. So yung pinagbawalan ka ng tatay mo, hindi ko ba napaisip, ba't naman ako pinipigilan ng tatay ko? Hindi naman siguro masama yung pupuntahan mo. Wala, hindi ko pa naiisip yun, brother. Basta sunod lang ako ng sunod eh. Masunurin ka sa tatay mo. At kailan first time ka nakarinig tungkol sa Islam? Neto lang talaga, 2012, brother. 2012. Paano? Nakita mo ulit si matapos yung pagpunta mo dapat sa masjid, nakilala mo ulit kasi nagkikita kami nito, tas taon na naman ang bibilangin. Hindi kami magkikita. Magkikita na naman kami, taon na naman. Napakabihira talaga pagkikita. Pero tuwing nagkikita kayo, dinadawahan ka niya. Dawa. Mashallah. At itong itong huling pagkikita nyo, kasi noon ka pa niya nadadawahan eh. Anong saling punto dun sa mga sinasabi niya yung natauhan ka, kumbaga? Nag-decide ka. Saan yung deciding point dito? Napaisip ako talaga kasi sinasabi niya sa akin yung mga araw, Muslim daw yan. Nagtaka talaga ako paano naging Muslim yun eh. Yung araw eh. Kasi ang alam kong Muslim talaga, tao. Taga Mindanao. Ano daw apelido ng araw? Anong tribo ng araw? Walang ganon. Mashallah. At yung doon sa nasabi niya na ang araw Muslim at yung iba pa niyang mga naidawa sa iyo. Anong naramdaman mo? Nagulat ako, naniniwala rin pala ang Islam kay Jesus Christ. So yun yung unang reaksyon mo talaga, gulat. Nagulat ako dahil hindi ko akalain na kasi nga Quran eh. Quran Bible. Ba't ano palang akala mo sa Quran noon? Hindi pumapasok sa isip ko na talagang kilala rin pala ng mga Islam si Jesus Christ or Isa alayhi salam. Mashallah. At ito yung isa sa mga humimok talaga sa'yo na mag-Muslim. Hindi pa ako doon, brother eh. Ano yung finally nakapaghimok sa'yo? Aling katuraan ng Islam? Doon ang nakapagano sa akin na mag-convert na sa Islam eh dahil lagot pala tayo sa malaikat eh pagdating natin sa kabilang buhay dahil tatanungin ka ng mga tanong libingan pa lang Muslim lang ang makakasagot ng tanong na yan brother eh. Inshallah. Eto si Iman Said Siddiq from Hong Kong, binabati ka, welcome to Islam, Akhi Robert. Mashallah. Allahu Akbar. May fans club ka kagad sa Hong Kong. Assalamualaikum sa kanila dyan sa may Hong Kong. Malalakas yung jamaan nila dyan. Particular street sa Hong Kong? Laki kasi Hong Kong eh. Ang alam ko lang dyan, Wan Chai, saka Kowloon. Two Chai. Meron ba Two Chai dyan? Okay. Okay, so balik tayo kay Brad Abdurrahman. So nung nalaman mo na yung tungkol sa mga anghel, at sabi mo ito yung nakakumbinsi sa'yo na mag-Muslim. Kasi kumbaga tagus-tagusan na sa puso mo itong mga bahagi ng katuruan na ito. Nagsyahada ka ba kagad nung araw na yun nang narinig mo yung tungkol doon? Ano pa brother eh, parang 1 week pa eh. Lumipas pa isang linggo. Kasi yung ustad may busy din masyado eh. Marami rin dinadawahan. Kayong mga ustad pag may magsasyahada priority nyo to ganito. Kaya isinet pa ng maayos muna. Ayun. Dahil busy rin sa pagpapalaganap ng Islam eh. Pero nakatulong ba itong 1 week na to? Dawa rin yung So yun 1 week, nagmuni-muni ka ng 1 week. 1 week ka na kumbinsido. Kinukulit ko na kagad yung brother eh. Mashallah. Gusto ko na kagad magsyada eh. Kaya na-open namin to kasi minsan may nangyayaring ganito eh. Gusto na ng tao mag-Muslim, na-delay, bandang huli umayaw tuloy. Kasi nangyari, yung delay niya na yon, dumating si Satanas, nagbulong ng kung ano-ano. Tapos na yung office hour. Balik kasi si Brother Arapat ang nag-set nung meeting niyo talaga. Pero itong linggo na ito na lumipas na matapos na nakumbinsi ka, bago ka nagsyahada, walang nagbago sa isip mo, walang naglaro sa isip mo na baka nabibigla lang ako, baka ganoon. Wala brother, talagang bumbu yung loob ko. Brother Abdurrahman, nung nag-iisip-isip, nagmumuni-muni ka na mag-Muslim,
Naisip mo ba na ang mga Muslim ay nagsasala 5 times a day? Alam ko na yun. O kaya nag-aayuno, nagpa-fasting sila ng 1 buwan? Alam ko na talagang mahirap mag-Muslim. Hindi, pumasok sa isip mo yan, hindi ka nag-alinlangan? Hindi, brother. Talagang alam kong mahirap maging isang Muslim. Barakallahu fik. Inshallah. At ngayon, brother, itong pag-Muslim mo nga, nung nagsyahada ka nung araw na yon, sino sa mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo ang unang nakaalam na nag-Muslim ka? At paano mo ipinaalam sa kanila na nag-Muslim ka? Unang-una sa Facebook eh. Doon nila nalaman. Iniba ko na yung pangalan ko eh. Islamic name na kagad ginamit ko eh. Abdurrahman na. Paano yan? Anong reaction nila? Nagtanong sila? Sira na daw ulo ko. Sabi. Hindi man lang nagtanong. Saka yung iba, pabili daw ng DVD. So, puro masasama kagad. Anong ginawa mo? Binugbog mo? Hindi na, brother. Hayaan lang natin sila na... Ano sagot mo? May nagpaliwanag ka ba? Nung tinanong ka na pabili ng DVD, anong sinagot mo? Anong sinagot mo? Sabi ko, punta na lang siya sa Odyssey. Sa Odyssey na lang siya bumili. Huwag pirated ang bibilin. Hindi, kaya po wala na masyadong DVD, puro damit na eh. Masyaallah. Galing tayong nakaraan eh. Napansin ko sa Quiapo, yun nga parang umokay kahit pa paano, alhamdulillah. At yung pamilya mo naman, yung tatay mo na pinagbawalan ka na pumunta sa masjid, di mas galit yun ngayon. Nagulat ako, brother, nung nagpaalam ako na magmumuslim ako, hindi sila tumutol eh. Hindi tumutol. Lumaki ka na kasi. Pero nang medyo nagiging busy na tayo sa pag-aaral, diyan na sila tumututol. Diyan na sila tumututol. Ano yung sabi? Tiyatanong nila, bakit napapadalas ka sa masjid? Ganon. Sabihin sa'yo, wag ka na pumunta doon. Sayang ang pamasahe. Anong yung sagot mo? Binubuntalan mo na lang. Hindi natin sinasagot yung magulang natin, brother. Pero pamasahe, dito lang yan. Pera lang yan eh. Ang importante, sa kabilang buhay. Mashallah. Brother, may tanong ako, no? Opo. Upo daw. Alhamdulillah, sa panahon na kung saan ikaw ay kasalukuyang nag-aaral na ngayon. Saan ka nga ba, brother, nag-aaral ngayon? Sa Masjid Ibn Abbas. Mashallah. So, ano ang mga nagiging experience mo sa Masjid Ibn Abbas habang ikaw ay nag-aaral? Yung mga teacher mo, ano ba ang mga masasabi mo sa kanila at sa lugar na kung saan ikaw ay nag-aaral ngayon? Ang mga ustads dito, mabait sila. Mabait sila. Mabait sila. Wala naman tayong yatang ustads na salbahe. Walang ustads na salbahe. Lahat mabait. At isa pa, medyo malapit sa amin itong location ng Masjid Ibn Abbas. Jeep lang, isang sakay lang ng jeep. At ikaw, anong masabi mo ngayon kasi napapadala siya punta mo sa masjid, meron ba talaga na itutulong yung pananatili mo na kapiling ang mga Muslim sa pananampalataya mo? Sa pagpapatatag mo sa pananampalataya mo? Malaki, brother, kasi pagka Christian ang kasama mo, mahirap eh. Mahirap, lalo na sa pagkain. Ayun nga pala, paano yan ngayon, yung mga barkada mo noon, pagka nagkakayayaan? Ayun nga, brother, iwas na lang. Masama yung mga... Pero pagka napaliwanagan mo sila sa pag-iwas mo, nakikinig naman sila. Dead man na, brother eh. Hindi mo na talaga sila pinapansin din. Hindi, sila na hindi namamansin pagka inanong mo sa Facebook. Tinuro mo, bawal uminom. So, ganun yung reaction nila lagi. Ayaw nila pakinggan eh. Okay. Pero sinubukan mo na yung magpaliwanag noon. Hindi pa ako nakakapagdawa, brother. Pero lumalayo na sila bago ka pa nun magsalita. Kaalaman eh. Brother Abdurrahman, mashallah, jazakallahu khair, pagpalain ka ni Allah, ikaw ay nag-aaral ngayon ng Islam. At syempre, unti-unti mong sinasabuhay yun ng mga napag-aaralan mo, no? Ngayon, dati kang Christian, masasabi mo bang madilim yung buhay mo nun? Ang buhay ko dati kasi mga kasama ko, mga Christian din, nung Katoliko pa ako, mga kaibigan ko dati, talagang may bisyo din eh. Umiinom, naninigarilyo. Ako, ganun din ako nun. Okay. May question dito online. From Abu Ahmad bin Ahmad sa Jeddah pa to. Kanina Hong Kong, ngayon Jeddah ka naman ha. Kung saan ka nakakapunta, meron bang katungkulan yung tatay sa Iglesia ni Cristo? Yung tatay niya daw, tatay mo, may katungkulan sa Iglesia ni Cristo?
Ako lang ang naging Iglesia ni Cristo sa amin. So yung tatay mo Catholic pa rin hanggang ngayon? Ano siya na-convert siya ng dating daan eh. Ngayon dating daan siya? Dating daan, tapos sa mother ko, Katoliko. Yung dating daan, kung hindi ako nagkakamali, yan isa sa mga pinakagalit sa mga Muslim eh. So yung tatay mo, hindi naman siya katulad ni Soriano. Hindi naman siya naapektuhan ni Soriano. Hindi naman. Nagmumura ba yung tatay mo? Hindi. Dumudura. Brother. Hindi naman. Si Ka Eli yun eh. Pero hindi yung tatay mo. Hindi yung father. At ito brother, kasi may sila oras natin sa interview. Anong pinagkaiba mo bilang Abdurrahman Ortiz ngayon at bilang Robert Ortiz? Sino si Robert at sino si Abdurrahman? Napakalaking pagbabago nung Abdurrahman na brother eh. Kasi nagdadasal na ako 5 beses sa isang araw eh. Dati kahit isa wala eh. Partida yan, malayo pa bahay niyan sa masjid. Mashallah. At kung halimbawa hindi ka Muslim ngayon, nasan ka ngayon? Anong ginagawa mo? Nag-ano ako ng driving ngayon, brother. Busy sa pag-ano ng drive. So yung halimbawa hindi ka ngayon Muslim, anong ginagawa mo sa buhay mo? Computer. Ayun. Tungkol dito, Jack Lauker, mashallah, maganda yung maraming nagre-react sa mga nagaganda sa kwento mo. Pero merong libro gusto kong banggitin. Cole o sinabi ng ating mga ulama, scholar. Sino si Ibn al-Khattab, Umar, kung hindi siya nag-Muslim? Maraming dyan. Opinion. Ang daming opinion ng mga scholar kasi isa siya sa kinikilalang promising. Oo, yung kanyang personalidad iba. Kahit nung hindi pa siya Muslim. Kaya iniisip nila, ngayon narating niya naman sa Islam yung pagiging khalifa, yung khilafa narating niya yung pagiging pinuno sa Islam, pero sino siya kung hindi siya nag-Muslim? Kaya minsan nare-relate natin sa segment na ito, kaya naitatanong natin, sino ka kung hindi ka nag-Muslim? Pero alhamdulillah alladhi hadana lihada. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala na ginabayan tayo sa Islam, kung hindi dahil sa kanya, hindi natin alam kung anong kadiliman na meron tayo ngayon. Pero mabanggit natin yung tungkol kay Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. May dalawang malaking opinion dyan eh. Yung iba nagsasabi, ibang scholar, kung di magmumuslim si Omar bin Khattab, siya magiging pinuno ng Quraysh. Yung isa naman, on the opposite, mamamatay ng bata si Omar bin Khattab sa pagiging lasinggero. Magiging pinuno siya ng Quraysh kasi meron siyang, ang binanggit doon, yung advance siya mag-isip. Kaya nga yung revelation laging umaayon sa kanya dahil so may katangian talaga siya ng pagiging leader. At pag nagpinuno siya ng Quraysh, ang mangyayari doon, ang makakalaban niya yung mga Muslim. Yung mga Muslim. Pero alhamdulillah tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gantong naging ang pinuno ng Islam, si Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. At nananalangin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na si Abdurrahman Ortiz ngayon ay inshallah maging isa ring sabihin natin tagapagpalaganap ng pananampalatayang Islam. Ano po? Pararangalan ni Allah ang Islam inshallah sa pamamagitan niya. Amin. Jazakumullahu khair. At hanggang dito na lang itong ating interview nga at isang maiksing paalala sa mga tagapakinig natin kung nais ninyo na maibahagi ang inyong kwento ng inyong pagbumuslim o ng kakilala ninyo na merong natatanging kwento sa kanyang pagyakap sa pananampalatayang Islam, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin at iset po natin yung schedule. May mga nakakausap po namin, may nakausap tayo noon pero minsan kasi hindi na-finalize yung schedule kaya minsan nagugulo yung schedule natin. Kaya magpabatid po kayo sa amin, mag-PM o magparating na namang mensahe ng maaga at least 1 week before nung susunod nating program. Inshallah wa jazakumullahu khair. Parang maalaala mo kaya. Pero may nag-text sa atin, malabo daw tayo sa area, paki-check yung connection natin pero mukhang okay naman kasi tinatalakay natin yung mga antena niya rin. Antena na rin. Tsaka tapos meron pa isang request dito kung kaya mo daw ba i-recite yung Suratul Fatiha? Al-Fatiha? Oo. Pagbibigyan mo ba to, Brother Abdurrahman? Sige. Sige po, bago tayo lumipat sa susunod na segment, paki-recite mo yung Suratul Fatiha. Okay na, brother. Sige po, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Barakallahu fik, mashallah. At pati yung ayan naglolo ko nga Okay. Barakallahu fik, jazakallahu khair Brother Abdurrahman, at naway pagpalain ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Ang DWBL ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Kayo po ay nasa programang Islam and Focus Radio, IIF Radio, na inyo pong mapapakinggan every Sunday, 8 to 9 p.m. dito po sa DWBL. At ngayon naman po ay dadako tayo sa ating mga tanong. Alhamdulillah at nababawasan yung ating mga natatanggap po na tanong sa online community. At inshallah matapos natin yan lahat ng tinala natin ngayong gabi. Inshallah, amin. Bismillah. Wala bang OBB to? Chiu! Magtanong sa IIF Radio. Magtanong sa dapat pagtanungan. Tayo. Okay po. Bismillahirrahmanirrahim. Mula ito kay unang tanong mula kay Umayra Abbas Sandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pwede po ba akong magtanong tungkol po sa Mauludun Nabi? Ano po ang hukom niya dito? Barakallahu fik. Umayra Abbas Sandangan. Actually, dito rin sa cellphone natin, 0927-382-9803. Salam, sana po ay matalakay ang bid'a regarding birthday ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Fadala, Sheikh Mujahid. Okay. Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala Rasulillah. Sa pagdating sa mga pagsasabatas sa Islam, sinasabi ng mga scholars, dinidivide nila ang ating mga gawain sa dalawa. Unang-una yung mga ibada, mga gawain na ginagawa natin na nagpapalapit sa atin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga gawain pagsamba, salah, yung pagbayad ng zakah, hajj, umrah, at maging yung mga araw ng Eid na isinabata sa atin. At ikalawa, yung mga muamala nga, mga gawain na pang araw-araw natin, pagkain, pag-inom, pagninegosyo. At sinasabi ng mga scholars, mahalagang kaida pagdating sa ibada, lahat ng ibada ay pinagbabawal liban na lamang sa kung ano isinabatas ng Quran at ng Sunnah. Lahat-lahat. Hindi ka pwede mag-imbento ng sarili mong sala, hindi ka pwede mag-imbento ng sarili mong paraan ng pag-uumra. Ang lahat ng ito ay kung ano lang ang naisa sa batas. At sa muamala naman, lahat pinahintulutan, liban na lang sa direktang ipinagbabawal. So dito, malinaw na nababanggit na kung walang ginawang pagdiriwang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kanyang kaarawan, gayon din ng mga sahaba at ang salaf, ang naunang henerasyon ng mga Muslim, sapat na itong batayan para masabi natin na hindi tayo marapat na nagse-celebrate ng birthday. Mas marunong pa ba tayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O kaya ay mga tuwiran tayo na nag-celebrate tayo ng birthday ni Propeta Muhammad kasi mahal natin siya? So mas mahal ba natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa mga sahaba? At yung mga sahaba na hindi nag-celebrate ng birthday ay hindi nagmamahal? Hindi ba sila nagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi hindi sila nag-celebrate ng kanyang birthday? Ayan po, barakallahu fik. Ngayon sa panahon natin, merong nahati sa dalawa ang mga tao pagdating sa Mauludun Nabi. Actually, ito ay nasa kalendaryo ng mga Muslim. Merong naka-highlights at ito ay legal holiday sa ibang mga bansa. Actually, sad to say, Ustad Ahmad, galing pa sa mga nagpapakilalang scholar yung kalendaryong may ganun. Yung kalendaryo natin sa masjid may asterisk Mauludun Nabi, January 12. So, Rabiul Thani ng 12. Yan ang Mauludun Nabi at ikhtilaf yan. May nagsasabing 9, may nagsasabing 12. So, merong dalawang akwal, may dalawang kasabihan patungkol sa pagkapanganakan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ganito yung dalawang uri ng tao. Uri ng Muslim na nagsiselebrate ng Mauludun Nabi kasi hindi naman to kufur, hindi to nakakalabas ng pananampalatayang Islam. So Muslim, tinatawag natin, may Muslim na nagsiselebrate ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at sinasabi nilang ito ay bilang pagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At merong mga Muslim at kabilang dito ang ating mga ulama na sabi nila ito ay bid'ah, sapagkat ito ay walang ugat mula sa ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi ito ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ginawa ng mga sahaba, kaya ito ay bid'ah wa yajib inkar. At dapat itong tutulan. Lalo't ginagawa ito ng marami bil hikmah.
Of course, sa tamang kaparaanan. So ito yung dalawa. Saan tayo lulugar? Of course, sa posisyon ng ating mga ulama. Pero recently, ginawang tatlo to. Paano? May nagsasabi na pagmamahal sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan. May nagsasabi naman na ito ay bida ang ating mga ulama. Pero may nagsuggest na ito daw para walang away, magdiwang tayo ng birthday ng propeta sallallahu alaihi wasallam araw-araw sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang sunnah. Ito po ay pangatlong uri ng mga tao pag tinangkilik na magdadagdag sa mga nagtatalo. Hindi po ito karapat-dapat sapagkat huwag tayo maghikayat ng pagdiriwang ng birthday sapagkat bawal nga ito. Meron tayong Eid, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, dito tayo maghikayat na magdiwang. So wag mo sabihin magdiwang tayo araw-araw sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang sunnah. Kung titingnan natin, tama, susundin mo yung sunnah. Pero sinusunod natin yung sunnah hindi dahil nagdidiwang tayo ng birthday. Yes. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano man ang iutos sa inyo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunin ninyo. At kung ano man ang inutos sa inyo layuan, na mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay layuan nyo. Sinusunod natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam dahil pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Sapagkat ang buong buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay pagpapaliwanag ng mga revelasyon na ipinahayag kay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta. So, mali, may connotation na mali na sasabihin natin, sige, para walang away. Parang gusto kita ma-please, gusto ko ma-please yung dalawang tao, yung Playing safe na paabot tayo sa punto na sige, i-celebrate natin yung birthday. Yun pa lang nasabihin mo na i-celebrate natin yung birthday, nagkakamali na tayo. At yung pagsunod sa sunnah hindi dahil sa birthday ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, meron pa kasi tayo ibang mga katanungan diyan. In short, mga kapatid, mga nakikinig, ang pagdiriwang ng Mauludun Nabi, Miladun Nabi ay bid'ah, wala sa Islam. Hindi ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung sinasabi nilang hindi natin mahal ang propeta sallallahu alaihi wasallam dahil hindi natin nagdiriwang, ito ay napakababaw na argumento ng mga taong gumagawa ng bid'ah. Bakit? Sapagkat ito ay walang pamantayan at hindi ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba, sila yung tunay na nagmahal sa propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi sila nagdiwang doon. At saka ito po ay nagsimula ng 3rd century. Sino at pinamulan po ito ng mga Shia, Fatimid. Subhanallah, kaya talaga tong mga Shia na to, sa tuwing radyo na lang natin sila talaga ang mga nagsisimula ng kaguluhan upang watakin ang mga Muslim. Sige po. Ang texter natin, amin. Dalawa lang po ang dapat celebrate ang Eid. Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Malinaw po. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Okay po. Tashabbu pa nga ito, dadagdag natin dahil nagsiselebrate yung Christian ng Christmas. Pagkagaya po. Bakit tayo, wala tayong Christmas? Celebrate natin ang birthday ng At nangyayari po yan sa Mindanao sapagkat ang ibang mga gawain nila doon ay naghahanda po sila, nagkakantahan sila, at ang pinakamasama dito, yung nagmi-mixing na po yung lalaki at babae. Nila, kung ito ay uri ng pagsamba, paano i-celebrate? Yes. Lahat ng pagsamba natin may pattern. Kailangan. Nagkakaroon pa nga ng shirk Ayun. Kasi yung iba naniniwala sa araw na ito, nagiging kasama nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nabibiyayaan sila sa araw nito. So, okay po. Okay ba? Sana po ay maging malinaw po kay Sister Omaira Abbas Sandangan. Pangalawang tanong po mula kay Baikan Bandara. Assalamualaikum. Ustad, magtatanong lang po sana ako kasi yung pasyente ko, she is sick. Tapos, if her at the sala and she tried to stand up kasi nga may sakit siya. Ok lang po ba na magsala siya out facing the Qibla? I mean, magsala siya without facing the Qibla. Wala sa Qibla. Yung may sakit. Nakahiga siguro. Okay, so bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah. Sa pangkalahatan, generally speaking, may 5 kondisyon o syurut ang salah. Unang-una dito ang istiqbalul Qibla, ang pagharap sa Qibla. At ito ay ayon sa kung saan ka naroon, dapat nakaharap ka sa direksyon ng Makkah. Sa pinakamalapit na direksyon papunta sa Makkah. Pangalawa, yung dukul waqtiha, ang pagpasok ng tamang oras sa sala. Pangatlo, satrul aura, na natatakpan ng aura ng tao na nagsasala. Pang-apat, ang niya o ang intensyon. At panlima, ang tahara o ang kadalisayan na kailangan para magsimula makapagsala ang isang tao. So, kailangan ng tao ay nakaharap sa Qibla sa pangkalahatang usapin ukol sa pagharap sa Qibla.
Okay po. May Subalit, dadagdag po kayo. Yung condition niya na hindi kaya ng pasyente, of course, syempre, kung ano yung kaya, ay yun ang isasagawa. Fattakullaha mastata'tu. Matakot kayo kay Allah kung hanggang saan ang inyong kaya. So yung pasyente hindi kayang ikilos yung kanyang katawan, kung saan siya kakayanin ay halimbawa kayang paharapin, may ganito kasi sa Salatul Musafir sa sunna, sa mga sunna na sala, ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagsasala sa mga sasakyan, sa camel. So pag hindi siya nakaharap sa kibla, sabi ng mga riwayat ng hadis, umaharap siya sa kibla at nagtatakbir, Allahu Akbar, at nakaupo na siyang nagsasala sa camel. Sa mga sunan lang yun, yung mga sunna. Hindi pwedeng gawin yun sa mga obligatorio, sa mga faraid. Ngayon, hango dyan, sabi ng ating mga scholar, kung kaya ng pasyente sa unang takbir, humarap, ay humarap siya at isagawa yung sala. Pero kung hindi kaya, kung saan lang talaga yung kaya niya. Wallahu ta'ala. Kung pwedeng maipihit yung kama, pwede yun. siguro. Yun ang mga suggestion dyan. Okay po. Jazakallah khair. Barakallahu fiqh kay Baikan Bandara. Ustad, tatalunan ko tong pangatlong tanong kasi mahaba-haba ito. Dito ilalas natin to, no? Okay. So, pang-apat na tanong mula kay Sister Maiza Karina. Assalamualaikum, Ustad. Kailan po ba pwedeng gamitin ang rahimahullahi alayhi? Pwede po ba ito sa lahat ng Muslim na namatay? Okay, so tungkol dyan. Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Ang pagsasabi ng rahimahullah ay isang uri ng paghiling o pagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala ng habag para sa tao na ito na binabanggit natin ng rahimahullah para sa kanya. At katulad lang ito ng iba pa natin mga nasasambit. Halimbawa, jazakallahu khairan. So isa rin itong paghingi ng ng gantimpala para do sa tao na binabanggit natin ng dua na yon. Ang rahimahullah, ayon sa pagpapaliwanag ng mga scholars, ang kahulugan nito ay kahabagan na wasya ni Allah, at ito ay nakaugalian nating gamitin sa matapos na mabanggit natin ang isang Muslim na namayapa na. At hindi naman nabanggit o hindi naman nagbanggit ang mga scholar na ito ay pwedeng gamitin sa mga hindi mananampalataya. Kaya lang, since ito ay nakakategory sa dua, so wala tayong nalalabag kung sakaling ginawa natin yun, sapagkat al-dua huwa mukhul ibada. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang dua, ito ang ulo, ito ang pinakamataas sa ibada, at tayo ay nilikha para sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nagpaparami ka ng dua, ay wala ditong nakakalabag. Yung mga sahaba, pag napatid yung kanilang tsinelas, nagdudua pa sila para lang doon sa kanilang tsinelas. So kung ang ating intention ay paghingi ng panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat pangbanggit dito, ay wala tayong nalalagawag dito. Subalit kahit hindi pa patay. Subalit hindi ito inuutos. Kaya nga isang yung mas'ala, pag binabanggit, naalala ko kasi, si Maryam, na ina ni Jesus, anong babanggitin natin? Alayhi salam, radiyallahu anha, o anumang rahimahallah, ano bang binabanggit? Virgin Mary. So, Allahu alam, kasi kung dua nga yung iyong intention, so kahit ano sa mga ito, ay pwede mong babanggitin. Kasi walang particular dyan. Walang particular. Kaya lang nakasanayan natin, pag ang mga propeta ay binabanggit natin yung alayhi salam. Propeta sallallahu alaihi wasallam, maliban doon sa kanya, sapagkat yung sallallahu alaihi wasallam ay mayroon niyang katibayan na dapat natin, pag narinig ang pangalan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, binaang sambitin ang sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sapagkat maging si Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang mga anghel ay nagbibigay pugay sa kanyang sugo. Okay po. So inshallah, sana maging malinaw kay Sister Maiza Karina. So, jazakallah khair. So, kahit hindi patay, pwedeng sabihan. Actually, mapapansin nyo, lalo na sa haram, sa salatul janaza. Laging sinasabi nila, salatu ala lamwat, rahimakumullah. Ang sala para sa patay, kahabagan nawa kayo ni Allah. Okay po. Buhay yung mga yun. Buhay yun. Pinagsasala sila nun pinaglilinya ng sala. Ang apat na tanong po mula kay Don't Mention Name. Ayaw niya pong pabanggit. Hindi, tayo nagsulat yan kasi yung sensitibo yung tanong niya, baka magalit yung mga Okay. Mapaaway yan. Sige po, pagbigyan na rin ng galang kay sister. Ay. Salam, Ustad. May tanong po ako sa inyo. May picture po si Jesus na nakadikit dito sa dingding. Saan dingding?
Pwede ko po bang itapon? Tapon niya. Yung tanong niya po, pwede ko po bang itapon? Sasagot, Ustad Mujahid, ako sasagot. Kasi, Pwede. Yun. Itatapon mo talaga yan eh. Teka muna, huwag kayong magkamali. Kung ako, sa bahay ko, puro Muslim kami lahat, mga anak ko, lahat ng kasambahay ko Muslim. At nakakita kami dyan, hindi namin kailangan tatapon namin yan. Susunugin hanggat maaari para hindi na pagmula ng shirk ng iba. Pero ikaw, ano bang sitwasyon mo? Magkapareho ba tayo? Yun ang asol. Yun ang origin. Pag meron tayong ganyan, dapat natin, kasi ang mga anbiya, famous sila sa pagbasag ng rebulto. Ang mga anbiya, sunnatul anbiya, na sa tuwing merong rebulto, merong ugat ng shirk, sirain, wasakin. Si Abraham alayhis salam, binabasag niya yung mga rebulto. Meron niyang isang popular na tagpo sa buhay niya, iniwan niya pa itak dun sa pinakamalaki. At galit na galit sa kanya lahat ng pagano. Okay, kung ikaw gagawa, teka muna, baka ikaw lang yung pagbintangan dyan, malagay ka sa alanganin, mga magulang mo ay hindi Muslim, at magiging dahilan ng pagpapalayas sa'yo, o kaya magiging dahilan ng pagkaputol ng anumang ugnayan sa'yo, ay hindi yun pinapayo sa'yo, of course. Tama. Totoo po yan. Nangyari po sa akin yung Ustad. Sa bahay, tatandaan nyo yun, Ustad, dun sa bahay namin. Sa laki mong yan, pinalayas ka? Hindi naman, nagkaroon lang kami ng pagtatalo ng kapatid ko. Kasi binili yun ng nanay ko na namayapa na. Ngayon, pag gabi, pinapatay namin yung ilaw, yun lang yung umiilaw, yung glowing in the dark. Naiilang ka. Naiilang ako, tinapon ko. Talagang tinapon ko sa basurahan. Nung kinabukasan, nakita ng kapatid ko na wala na dun sa dingding. So, sabi ko na, natapon. Sabi ko, hindi ko alam. Nandiyan lang yun. Nakita ikaw niya. talaga yung suspect dahil ikaw ang Muslim sa bahay niyo. Ako lang yung Muslim ikaw sa bahay lang namin. Motibo. Tapos nakita niya sa basurahan. So, yun ang naging problema namin. Sabi niya, wag mo naman gantuhin. Pero pinaliwanag ko naman kasi. Tinapon ko kasi. Tuwing gabi, umiilaw siya eh. Glowing in the dark. Meron tayong nire-research na hadith, Ustad Mujahid. Yung tatlong magkakapatid na yung sahaba, nag-Muslim sila, tatay nila hindi Muslim. Hindi ko na pagtuunan ng oras. Kasi ginagawa nito mga sahaba na ito, yung mga sahaba yung nag-Muslim, tinatapon nila yung rebulto na yun, hinahanap ng tatay niya, nakikita, binabalik, 3 beses nila itinapon. At 3 beses nila itinapon, pero bandang huli, ang alam ko, nagabayan din yung tatay nila. Kasi ang paniniwala, pagka ginalaw niya yung rebultong yan, mamalasin tayo, wala tayong kakainin. So gusto nila patunayan na hindi yan ang nagiging dahilan. Hindi minalas. So ganun din. Ang Kristiyano, pagka sasabihin nila, hindi namin sinasambayan. Yan larawan na yan. Pero wag mong galawin yan, mamalasin tayo. Ang katotohanan, pagka nagkakasunog, inuuna pang ilabas yun eh. Bakit? Sa anong kadahilanan? La yanfa' wa la yadur. Yan bagay na yan, hindi kaya kayong bigyan ng kabutihan at hindi kayo kayang bigyan ng kasamaan. Wala yan magagawa sa inyo maliban sa kahoy, papel o anumang materyales ang ginamit dyan. Kaya nga dapat maintindihan ito ng mga kababayan natin. Totoo po yan. Para mapuntahan natin yung tanong ng sister, tingnan mo, ang asol, ang origin sa tanong mo, pwede ko ba itapon? Dapat talaga itapon yun. Hindi lang pwede, dapat. Dapat itapon, sunugin, basagin, kung kaya mo punitin sa harap. Kaya lang ikaw naman ang masisira naman yung relasyon sa pamilya mo. Baka, hindi natin alam yung sitwasyon natin. So wag mo naman isugal yung bagay niyon. Idaan mo sa pagpapaliwanag ng maayos. Okay, magtiis-tiis ka hanggat hindi mo pa kaya. Kaya ihabol ko yung isang... Mas malaki ako sa kapatid ko kaya ayos lang. Hindi naging problema. So ihabol ko dyan na tandaan nyo, mga tagapakinig natin, mga Muslim, ang mahalagang kaida pagdating sa mga sitwasyon na ito, titimbangin nyo lagi yung maslaha tsaka mafsada. Yung maslaha, yung advantage, tas mafsada, disadvantage. So kung may advantage kayo sa gagawin nyo, sige, gawin nyo. Kung mapapasama pa kayo lalo dahil sa disadvantage, wag na lang. At si Allah ay maunawain at mahabagin. Hindi kayo magkakaroon ng pagkakasala doon. Inshallah, sister, punitin mo na. Yan ang sabi. Tingnan yung sitwasyon. Okay, jazakallah sa mga kasagutan ng ating mga sheikh. Dako po tayo sa huling pagtanong. Sheikh, ano natin to? Assignment namin to. Assignment yan. Okay. Sige, sa mga classmate natin, makinig kayo at ito yung sasagot. Assalamualaikum, Sheikh. Nais ko po sanang ito itanong na hadith. Sinabi po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pag-utusan ako ng makipaglaban
sa mga tao hanggang sabihin nila la ilaha illallah. At ang sino mang magsabi ng la ilaha illallah, katotohanan, makaliligtas sa akin ang kanilang kayamanan at ang kanilang sarili liban sa mga karapatan ng Islam. At ang Allah ang bahala sa pagtutuos sa kanya. Sinalaysay ni Al-Bukhari wa Muslim. Pwede po ba ninyong maipaliwanag sa akin ito? Salamat po. Barakallahu fik. Okay, so yung hadith na yan, bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Unang impression ng mga tao dyan sa hadith na yan, umirtu an uqatilan nas, na pinipilit natin yung mga tao na mag-Muslim. Pero hindi maaaring magkaroon ng salungatan ng hadith na ito sa isa pang aya sa Quran, ang la ikraha fid din, ang walang pilitan sa pananampalataya. Ang paliwanag dito ng mga scholars, pangkalahatang kahulugan ng hadith na ito, hadal hadith fi bayan ni ta'amul mal kuffar. Ang hadith na ito ay pagpapabatid ng pakikitungo natin sa mga pananampalataya, hindi mananampalataya, o bayan hurmatud damal muslim wa mala, at pagpapabatid ng pagiging ng haram o pagiging mahalaga ng buhay at ari-arian ng Muslim. At marami pang usapin na inshallah may matatalakay natin mamaya. Mahaba yung usapin dyan, pero ang ganda ng putong binanggit ng Sheikh dito. Kasi ang iba ang hukom ng buhay at dugo o buhay at kayamanan ng Muslim sa kapwa Muslim. So paano mo yun ma-differentiate kung hindi mo alam yung hukom nun sa non-Muslim? Okay, so yan yung una. Jazakumullah khair at mashallah yung pagpapaliwanag ng ating mga ulama. Pangalawa, walang walang dapat ikalito o kabahala dyan sa hadis na yan. Yung hindi ito para sa terorista. Opo, wala tayong... kasi po ginagamit po ito ng mga malalaking news, CNN, na nagtuturo daw. Actually, naging issue yan, yung qatalan nas, umirtu an uqatilan nas, yung verb kasi na yung qatala yuqatilu, galing sa verb na qatala, qatala yaktulu. Iba yung qatala yaktulu sa qatala yuqatilu. Yung qatala, pumatay. Hindi ka inuutusan pumatay. Kung tayo isasalin natin yan, lumaban. Pwede. Umirtuan, lumaban. Totoo naman, kaya lang ang paglaban, maraming paraan. Pwede kang makipaglaban sa pamamagitan ng katwiran, ng katuruan. Hindi sandata. Maraming pwedeng ipakahulugan dyan eh. Khalid, labanan mo ang doktrina ng reliyon na ganito. So ikaw ay nakikipaglaban doon. Hanggang sa sila ay magapi mo sa pakikipaglaban sa doktrina, ikaw ay magwawagi. Sila ay magmumuslim. Pareho. O laban din yun eh. Ang katotohanan yun, tulad ng debate o iba pa mang mga, puro yan mga may kinalaman sa usaping pareliyon. Kaya lang wag natin isipin na pag sinabing maglaban ay paghawak na ng sandata. So yung pangalawa, yung binanggit doon ng Sheikh na ito ay tungkol sa issue ng ang Muslim ay may mas mataas na pagpapahalaga pagdating sa buhay at kayamanan ng kanyang kapwa Muslim. Ayan po. At dadaanan natin ng konti, meron pa tayong 1 minute. Sinasabi ng mga scholars ang iba't ibang usapin ukol sa hadith na ito. Unang-una, ito ay nagpapabatid ng wujub qitalul kuffar. At ito ay ang pagiging obligado na labanan natin mga kuffar sa iba't ibang mga pamamaraan nga tulad ng pakikipagtagisan pagdating sa pangangaral. At ito ay pangalawa, ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagsasabi niya na ito na matitigil lamang ang pakikipaglaban sa kanila kung hanggat sa pagmumuslim nila. Yun ang hangganan. Yun ang ending point. Yun ang ending point. So hindi ito yung pagturing mo sa kapwa Muslim, iba talaga sa pagturing mo sa hindi mo kapatid na Muslim. At kailan yun magkakapareho? Hanggang sila ay magsyahada. Tapos pangatlo, ang paraan ng pagpasok sa Islam ay pamamagitan ng pagbanggit ng syahada. At sino mang magbanggit ng syahada, ang mag-Muslim ay ligtas mula sa mga Muslim ang kanyang buhay at ari-arian, liban na lang sa kung anong dapat singilin ng Islam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, pagpalain at biyayaan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at naway muli tayong magkasama-sama sa susunod na buwan, Pebrero.
Dito po sa Islam in Focus Radio na inyo pong masusubaybayan, mapapakinggan every Sunday dito po sa account namin po. DWBL. Fortunate is he who remembers Allah abundantly. Worldly distractions cannot mildly sway his thoughts of Allah and Judgment Day. Righteous is he who bows to one he cannot see, whose deeds do not spring without Bismillah, fulfilling his tasks with perfect taqwa. Devout is he who supplicates to Allah intensively, whose heart is merciful, tender and kind, his gaze on life after this world behind. Prosperous is he who spends his wealth on the poor and needy, who speaks a kind word to kin and neighbor, ever grateful for Allah's favors. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentaryo.